Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 107. Lumang Tipan. Deuteronomy 28 is to 15-68. Pero kung hindi kayo makikinig sa boses ni Yahweh na inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga kautusan at kanyang mga batas na sinasabi ko sa inyo ngayon, darating ang mga sumpang ito sa inyo at matatabunan kayo. Isusumpa kayong mga nasa lungsod, at isusumpa kayong mga nasa kabukiran. Isusumpa ang inyong mga buslo at ang inyong labangan ng pagmamasa. Isusumpa ang bunga ng inyong katawan, ang bunga ng inyong lupa, ang paglago ng inyong mga baka, at anak ng inyong kawen. Isusumpa kayo kapag kayo ay pumasok, at isusumpa kayo kapag kayo ay lumabas. Magpapadala si Yahweh sa inyo ng mga sumpa, pagkalito, at mga pagtutuwid sa lahat ng bagay na gagamitan ninyo ng inyong kamay, hanggang sa kayo ay mawasak, at hanggang sa kayo ay mabilis na mapuksa dahil sa inyong mga masasamang mga gawain kung saan itinakwil ninyo ako. Hindi aalisin ni Yahweh ang mga salot sa inyo hanggang sa madurog niya kayo mula sa labas ng lupain na inyong papasukin para angkinin. Sasalakayin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng mga nakakahawang karamdaman, ng lagnat, ng pamamaga, at ng tagtuyot at sobrang kainaitan, at ng mga malalakas na hangin at amag. Hahabulin nila hanggang kayo ay mapuksa. Magiging tanso ang kalangitan na nasa itaas ng inyong mga ulo at magiging bakal ang mundo na nasa ilalim ninyo. Gagawing pulbos at alikabok ni Yahweh ang ulan sa inyong lupain, mula sa kalangitan babagsak ito sa inyo, hanggang sa kayo ay madurog. Si Yahweh ang magdudulot na pabagsakin kayo sa harapan ng inyong mga kaaway, lalabas kayo sa isang daanan laban sa kanila, at tatakas sa 7 mga daanan sa harapan nila. Pagpapasapaahan kayo doon at saan man sa lahat ng kaharian ng mundo. Magiging pagkain ang inyong patay na katawan ng lahat ng mga ibon ng kalangitan at ng mga mababangis na hayop ng mundo, wala ni isang mananakot sa kanila papalayo. Sasalakayin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng mga pigsa ng Ehipto at ng mga sakit sa tiyan, sakit sa balat, at pangangati, kung saan hindi kayo mapapagaling. Sasalakayin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kalungkutan, ng pagkabulag, at ng pagkalito ng kaisipan. Kakapit kayo sa tanghali tulad ng pagkapit ng bulag sa kadiliman at hindi kayo sisigana sa inyong mga daan, lagi kayong aapihin at nanakawan, at wala ni isang magliligtas sa inyo. Ipagkakasundo kayo sa isang babae, pero kukunin siya ng ibang lalaki at pipilitin siyang sumiping sa kanya. Magtatayo kayo ng isang bahay pero hindi maninirahan doon, magtatanim kayo ng isang ubasan pero hindi matatamasa ang bunga nito. Papatayin ang inyong lalaking baka sa harapan ng inyong mga mata, pero hindi ninyo kakainin ang karne nito, sapilitang kukunin ang inyong asno papalayo mula sa inyong harapan, at hindi na maibabalik sa inyo. Ibibigay ang inyong mga tupa sa inyong mga kaaway, at walang sino man ang makakatulong sa inyo. Ibibigay sa ibang tao ang inyong mga anak na lalaki at inyong mga anak na babae, buong araw silang hahanapin ng inyong mga mata, pero mabibigo sa pag-aasam sa kanila. Walang magiging kalakasan ng inyong kamay. Ang ani ng inyong lupain at lahat ng inyong mga pinaghirapan, isang bansa na hindi ninyo kilala ang kakain nito, lagi kayong aapihin at dudurugin, sa gayon masiraan kayo ng ulo sa mga nakikita ninyo na nangyayari. Sasalakayin kayo ni Yahweh sa mga tuhod at mga binti sa pamamagitan ng matinding mga pigsa na kung saan hindi ninyo mapapagaling, mula sa ibaba ng inyong mga paa hanggang sa itaas ng inyong ulo. Dadalhin kayo ni Yahweh at ang hari na ilalagay ninyo sa inyong itaas sa isang bansa na hindi ninyo kilala, kahit kayo ni ng inyong mga ninuno, sasambahin ninyo doon ang ibang mga Diyos-Diyosa na kahoy at bato. Pagmumulan kayo ng matinding takot, isang kawikaan, at isang tampulan ng galit, sa gitna ng mga tao kung saan kayo daldalhin ni Yahweh. Kukuha kayo ng maraming binhi mula sa kabukiran, pero kakaunting binhi lamang ang madadala ninyo, dahil kakainin ito ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubasan at aalagaan ang mga ito, pero hindi kayo makakainam ng alinman sa mga alak, ni makakatipon ng mga ubas, dahil kakainin ito ng mga uod.
Magkakaroon kayo ng mga puno ng olibo sa loob ng inyong nasasakupan, pero hindi kayo makakapahid ng alinmang langis sa inyong sarili, dahil ihuhulog ng inyong mga puno ng olibo ang mga bunga nito. Magkakaroon kayo ng mga anak na lalaki at mga anak na babae, pero hindi sila mananatiling sa inyo, dahil sila ay mabibihag. Lahat ng inyong mga puno at mga bunga ng inyong lupa, lilipulin ang mga ito ng mga balang. Hangga't mula sa inyo ang dayuhang kapiling ninyo na pataas ng pataas, kayo mismo ang bababa na pailalim ng pailalim. Papahiramin nila kayo, pero hindi kayo magpapahiram sa kanila, sila ang magiging ulo, at kayo ang magiging buntot. Dadating sa inyo lahat ng mga sumpang ito at hahabulin at sasakupin kayo hanggang sa kayo ay mawasak. Mangyayari ito dahil hindi kayo nakinig sa boses ni Yahweh na inyong Diyos, kahit sundin ang kanyang mga kautusan at mga batas na sinasabi ko niya sa inyo. Mapapasain niyo ang mga sumpang ito bilang mga tanda at kababalaghan, at sa inyong mga kaapu-apuhan magpakailanman. Dahil hindi ninyo sinamba si Yahweh na inyong Diyos ng may kasiyahan at kagalakan ng puso nang kayo ay nasa kasaganahan, kaya magsisilbi kayo sa mga kalaban na ipinadala ni Yahweh laban sa inyo, pagsisisilbihan ninyo sila sa gutom, sa uhaw, sa pagkahubad, at sa kahirapan. Maglalagay siya ng pamatok na bakal sa inyong mga leeg hanggang sa mawasak niya kayo. Magdadala si Yahweh ng bansa laban sa inyo mula sa malayo, mula sa dulo ng mundo, tulad ng isang agila na lumilipad papunta sa kanyang biktima. Isang bansa na hindi ninyo naiintindihan ang wika, isang bansa na mayroong mabangis na mga pagpapakilala na walang paggalang sa mga matatanda, ni kabutihang asal para sa mga bata. Kakainin nila ang anak ng inyong baka at ng bunga ng inyong lupain hanggang sa kayo ay mawasak. Wala silang aitit-irang butil para sa inyo, bagong alak, o langis, walang mga anak ng inyong kawan, hanggang sa maidulot nila sa inyo ang pagkakapuksa. Sasalakayin nila kayo sa lahat ng tarangkahan ng inyong mga lungsod, hanggang sa bumagsak ang inyong mga matataas at pinatibay na mga pader saan man sa inyong lupain, mga pader na pinagkakatiwalaan ninyo. Sasalakayin nila kayo sa loob ng lahat ng inyong mga tarangkahan ng lungsod sa buong lupain na ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kakainin ninyo ang bunga ng sarili ninyong katawan, ang laman ng inyong mga anak na lalaki at ng inyong mga anak na babae, na ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, sa pagsalakay at sa paghihirap kung saan ang inyong kalaban ang maglalagay sa inyo. Ang taong malambot at makinis na kasama ninyo, siya ay magiging mainggit sa kanyang mga kapatid na lalaki at sa kanyang sariling mahal na asawa, at sa mga anak na naiwan niya. Kaya hindi niya ibibigay sa kahit sino sa kanila ang laman ng sarili niyang mga anak na kanyang kakainin, dahil wala nang matitira para sa kanyang sarili sa pagsalakay at sa paghihirap na inilagay ng inyong kalaban sa loob ng lahat ng inyong mga tarangkahan sa lungsod. Ang babaeng malambot at makinis na kasama ninyo, na hindi susubok ang aipatong ang ilalim ng paa sa lapag para sa kalambyutan at pagkamaselan, magiging mainggitin siya sa kanyang sariling mahal na asawa lalaki, sa kanyang anak na lalaki, at sa kanyang anak na babae, at ng kanyang sariling bagong pang-anak na lumabas mula sa gitna ng kanyang binti, at ng mga anak na kanyang ipagbubuntis. Kakainin niya sila ng pribado dahil sa kakulangan ng kahit na ano, sa panahon ng pagsalakay at pagdurusa na inilagay ng inyong kalaban sa loob ng inyong mga tarangkahan ng lungsod. Kung hindi niyo susundin ang lahat ng mga salita ng batas na ito na nasusulat sa librong ito, ganon din na parangalan itong maluwalhati at nakatatakot na pangalan ni Yahweh na inyong Diyos, papatindihin pa ni Yahweh ang mga salot ninyo, at ng inyong mga kaapu-apuhan, magiging dakilang salot ang mga iyon ng mahabang panahon at matinding karamdaman ng mahabang panahon. Dadalhin niya ulit sa inyo ang lahat ng mga karamdaman ng Ehipto na kinatatakutan ninyo, kakapit sila sa inyo. Pati na rin ang bawat sakit at salot na hindi nasusulat sa libro ng batas na ito, iyon ding ang mga dadalhin ni Yahweh sa inyo hanggang sa kayo ay mawasak. Kayo ay maiiwang kakaunti ang bilang, kahit natulad kayo ng mga bituin ng kalangitan sa bilang, dahil hindi kayo nakinig sa boses ni Yahweh na inyong Diyos. Kagaya ng pagkagalit noong una ni Yahweh sa inyo sa paggawa ninyo ng mabuti, at sa pagpaparami sa inyo,
kaya siya din ay magagalak na kayo ay mapuksa at mawasak. Bubunutin kayo paalis sa lupain na inyong papasukin para angkinin. Ikakalat kayo ni Yahweh sa gitna ng lahat ng mga tao mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa ibang dulo ng mundo. Doon sasamba kayo sa ibang mga Diyos-Diyosa na hindi ninyo nakilala, ninang inyong mga ninuno, mga Diyos-Diyosa na kahoy at bato. Sa mga bansang ito hindi kayo makakahanap ng kaluwagan, at walang magiging kapahingahan para sa mga talampakan ng inyong mga paa. Sa halip, bibigyan kayo ni Yahweh doon ng takot sa puso, lumalabong mga mata, at isang kaluluwang nagluluksa. Mananatiling may pagdududa ang inyong buhay, matatakot kayo tuwing gabi at araw at tiyak na walang magiging kasiguraduhan ang inyong buhay. Sa umaga sasabihin ninyong, sana ay gabi na, at sa gabi ay sasabihin ninyong, sana ay umaga na, dahil sa takot sa inyong mga puso at sa mga bagay na kailangan makita ng inyong mga mata. Dadalhin kayo ulit ni Yahweh sa Ehipto sa pamamagitan ng mga barko, sa daan kung saan sinabi ko sa inyo, hindi na ninyo muling makikita ang Ehipto. Doon iaalok ninyo ang inyong sarili para ipagbilis sa inyong mga kaaway bilang mga lalaki at babaeng alipin, pero wala ni isa ang bibili sa inyo. Bagong tipan. Luke 18:1-30. Pagkatapos, sinabi niya ang isang talinghaga sa kanila tungkol sa kung paano sila dapat laging manalangin, at huwag panghinaan ng loob. Sinasabi, sa isang lungsod, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at hindi niya iginagalang ang mga tao. Ngayon may isang babaeng balos sa lungsod na iyon, at madalas itong pumupunta sa kanya. Sinasabi, tulungan mo akong makamit ang katarungan laban sa aking kaaway. Sa loob ng mahabang panahon hindi niya ito nais na tulungan, ngunit pagkatapos ng maikling panahon, sinabi niya sa kanyang sarili, "Begaman hindi ako natatakot sa Diyos o hindi ko iginagalang ang tao, ngunit dahil ginagambala ako ng balong ito, tutulungan ko siyang makamit ang katarungan, upang hindi niya ako pagurin sa kanyang palagiang pagpunta rito." Pagkatapos sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng hindi makatarungang hukom. Ngayon, hindi ba ibibigay din ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Hindi ba siya magiging matyaga sa kanila? Sinasabi ko sa inyo na agad niyang dadalhin ang katarungan sa kanila. Ngunit kapag dumating ang anak ng tao, may matatagpuan ba siyang pananampalataya sa lupa? At sinabi din niya ang talinghagang ito sa mga taong nagsasabi sa kanilang mga sarili na sila ay matuwid at humahamak sa ibang tao. 2 lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin, ang isa ay pariso at ang isa naman ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariso at ipinanalangin ang mga bagay na ito tungkol sa kanyang sarili. Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ako katulad ng ibang taong magnanakaw, mga hindi matuwid, mga mangangalunya, o tulad ng maniningil ng buwis na ito. Nag-aayuno ako ng 2 beses bawat linggo. Ibinibigay ko ang ikapo ng lahat ng aking nakukuha. Ngunit ang maniningil ng buwis, na nakatayo sa di kalayuan, ayaw man lang tumingin sa langit, ngunit dinadagukan niya ang kanyang dibdib, sinasabi, Diyos, kawan mo ako, na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong ito sa kanyang bahay na napawalang sala kaysa sa isa, dahil maibababa ang bawat taong nagmamataas ng kanyang sarili at maitataas ang bawat taong nagpapakababa ng kanyang sarili. Dinadala rin ng mga tao kay Jesus ang kanilang mga sanggol, upang sila ay kanyang mahawakan, ngunit nang makita ito ng mga alagad, sinaway nila ang mga ito. Ngunit pinalapit sila ni Jesus sa kanya, sinasabi, payagan ninyo ang mga maliliit na bata na lumapit sa akin at huwag ninyo silang pagbawalan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nauukol sa mga gaya nila. Totoo, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tatanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang bata ay tiyak na hindi makapapasok doon. Isang pinuno ang nagtanong sa kanya, sinasabi, "Mabuting guro, ano ang kailangan kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang.
Alam mo ang mga kautusan, huwag kang manggal-anya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang magpatutuo ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi ng pinuno, sinunod ko ang lahat ng bagay na ito mula pa sa aking pagkabata. Nang marinig yun ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Dapat mong ipagbili ang lahat ng mayroon ka at ipamahagi mo ito sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at halika, sumunod ka sa akin. Ngunit nang marinig ng mayamang lalaki ang mga bagay na ito, labis siyang nalungkot, sapagkat napakayaman niya. Habang tinitingnan siya ni Jesus, lubha siyang nalungkot at sinabi, gaano na lamang kahirap para sa mga mayayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat mas madali para sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng isang karayom, kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi ng mga nakarinig nito, kung ganoon sino ang maliligtas. Sumagot si Jesus, ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawa ng Diyos. Sinabi ni Pedro, tingnan mo, iniwan namin ang lahat ng aming pag-aari at sumunod sa iyo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, totoo, sinasabi ko sa inyo na walang sino mang nag-iwan ng kanyang bahay, o asawang babae, o mga kapatid na lalaki, o mga magulang, o mga anak, para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos, ang hindi makatatanggap ng mas marami sa mundong ito at sa mundong darating, ng buhay na walang hanggan. Mga awit, Psalm 47 is the 1-9. Kayong lahat ng mga tao, ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay, sumigaw kayo sa Diyos sa tunog ng tagumpay. Dahil kasindak-sindak ang kataas-taasang si Yahweh, sa buong mundo siya ang dakilang hari. Nilulupig niya ang mga tao sa ilalim natin at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa. Pinipili niya ang ating mamanahin para sa atin, ang kaluwalhatian ni Jacob na minahal niya. Sa pamamagitan ng isang sigaw ang Diyos ay naitaas, si Yahweh sa pamamagitan ng tunog ng isang trumpeta. Umawit ng mga papuri sa Diyos, umawit ng mga papuri, umawit ng mga papuri sa ating hari, umawit ng mga papuri. Dahil ang Diyos ang hari ng buong mundo, umawit ng papuri na may pangunawa. Ang Diyos ay naghahari sa lahat ng mga bansa, ang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na trono. Ang mga prinsipe ng mga tao ay nagtipon-tipon kasama ang bayan ng Diyos ni Abraham, dahil ang mga pananggalang ng mundo ay pag-aari ng Diyos, siya ay pinarangalan ng lubos. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may pasasalamat sa iyong matibay na pag-ibig at katapatan. Habang kami ay nagmumuni-muni sa mga pagpapala at sumpa sa Deuteronomio, tulungan mo kaming piliin ang landas ng pagsunod at pagtitiwala sa iyong gabay. Naway manatili kaming matyaga sa panalangin tulad ng balo sa Lukas, na hindi kailanman mawawala ng pag-asa habang kami ay naghahanap ng iyong katarungan at awa sa aming buhay. At habang kami ay nagagalak sa awit Kapitulo 47, hayaang umangat ang aming mga puso sa pagsamba, na ipinapahayag ang iyong pamumuno sa buong sanlibutan. Kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako, Amen.